Tumunog ang telepono isang ordinaryong Martes. Alas negatibo 2:37 ng hapon. Natatandaan ko ang eksaktong oras dahil tinitingnan ko ang relo sa kusina. Iniisip kong tatawagan ko si Rodolfo para tanungin kung gusto niya maghapunan sa weekend. 3 linggo na kaming hindi nakausap ng maayos. Hindi na yung mga simpleng kumusta, Itay. Kamusta ka? Nawalang laman sa WhatsApp. G. Alberto Santos. Ang boses na babae sa kabilang linya ay may formal na seryosong tono na tipikal lang ng mga empleyado sa bangko kapag seryoso ang problema. Ako po si Carla, branch manager ng Bangko Sentral, sukursal sa Maynila. Pwede po ba kayong pumunta rito agad? Bigla akong kinabahan. Sa edad na 67, natututo ka na kapag tumatawag ang bangko ng urgent, hindi maganda ang balita. May problema ba sa account ko? Mas mabuti po siguro pag-usapan natin ng harapan. Nandito po ang inyong anak na si Rodolfo at ginawa niya ang isang pausin na nagpalamig ng dugo ko. Sinasabi po niya na wala na kayong kakayahang pang-isip para pamahalaan ang inyong pananalapi. Sabi niya, kailangan niyang kunin ang kapangyarihan sa lahat ng account ninyo dahil incapacitated na kayo. Ang salitang incapacitated ay tumama sa isip ko na parang putok ng baril. Nagsimulang manginig ang kamay ko habang hawak ang telepono. Incapacitated. Ako, na nagmamaneho pa rin, na nag-ayos pa rin ng sariling tea kapag sira, na nagbabasa pa rin ng dyaryo araw-araw at nag-aasikaso ng sariling buhay. Pero hindi totoo yan. Napagtatagaktak ko. Mabuti naman ako. Kaya nga po kami tumawag, G. Alberto. Kailangan ninyong pumunta rito ngayon din. May dala pong papeles ang anak ninyo. Pero kailangan ninyong narito para linawin ito. Binaba ko ang telepono at nanatili akong nakatayo sa kusina. Nakatingin sa mga kamay ko na nagbuhat ng tools sa loob ng 40 taon. Na nagtayo ng bahay na kinaroroonan ko. Na nagpalaki sa batang yon na ngayon ay sinusubukang agawin kahit ang karapatan ko sa sariling pera. May partikular na sakit ng ama na hindi maisip ng sinumang anak. Ang sakit na mapagtanto na yung batang tinuruan mong magbisikleta, na sinamahan sa paralan araw-araw sa loob ng maraming taon, na ginising sa gabi kapag nilalagnat, lumaki na at ngayon ay nakikita ka na parang sagabal, parang hadlang sa plano niya. Naramdaman ko ang pagkipot ng dibdib ko, hindi heart attack. Alam ko na pakiramdam na yon. Pareho yon sa sakit ng mawala si Clarita. Asawa ko, 5 taon na ang nakalipas. Yung pakiramdam na nawawala ang lupa sa ilalim ng paa mo. Na lahat ng pinaniwalaan mong matibay sa buhay mo ay gumuho. Kinuha ko ang susi ng sasakyan, kahit nanginginig ang kamay. Habang nagmamaneho patungo sa bangko, lumilipad ang isip ko. Si Rodolfo ay naroon sa loob ng bangko sa mismong sandaling yon, nakikipag-usap sa manager. Ipinapaliwanag kung bakit hindi ko na kaya pang alagaan ang sarili kong buhay. Gumagawa ng kwento tungkol sa problema sa utak na wala naman ako. Gumagawa ng naratibo ng kawalan ng kakayahan para maipaliwanag kung bakit siya ang dapat magkaroon ng buong kontrol sa aking ipon. Habang nagmamaneho, tinatanong ko sa sarili ko, kailan ba eksaktong naging sagabal ang isang ama sa sarili niyang anak? Kailan ako tumigil maging yung lalaking iginagalang niya at naging matandang kailangang alagaan? At bakit, sa Diyos ko, ang pag-aalaga ay nangangahulugang kunin ang kontrol ng aking mga account sa bangko? Nagpark ako sa harap ng bangko na nanginginig ang mga hita. Tiningnan ko ang sarili ko sa rearview mirror. Uban na ang buhok, pero maayos pa rin ang gupit. Pagod ang mata pero alerto. Mukha na may kulubot dahil sa panahon. Pero mukha pa rin ng isang lalaking nag-iisip, nagdedesisyon, may buong kakayahan. May mga katahimikan ng ama na mas mabigat pa sa sigaw. At doon, habang naglalakad patungo sa pinto ng bangko, naranasan ko ang pinakamabigat na katahimikan sa buhay ko. Ang katahimikan ng isang taong napagtanto na siya'y tinataksil ng sariling dugo. Ilang ama kaya ang nakararanas nito sa mismong sandaling ito? Ilang lalaking may uban ang binabansagan na incapacitated ng mga anak na nakikita lang ang mana sa halip na responsibilidad sa pamilya. Kung naramdaman mo na ang buong buhay na pagtatrabaho bilang ama ay mas mababa ang halaga kaysa sa pansamantalang hangarin ng anak mo, manatili ka sa akin hanggang sa dulo ng kwentong ito. Dahil ang nangyari sa bangkong yon ay nagturo sa akin na ang isang lalaki ay tanging mawawalan ng dangal kapag tinanggap niyang tratuhin siyang walang kakayahan ng taong dapat magprotekta sa kanya. Kung gusto mo ang mga totoong kwento tulad nito, mga kwentong nagpapakita na hindi pa huli para mabawi ng isang lalaki ang kanyang sariling halaga, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell. Dito, ikinukwento ko ang mga kwento ng mga amang nagdesisyong kumilos. Ako si Alberto Santos, 67 taong gulang, at hanggang sa Martes na yon sa Mayo, itinuring ko ang sarili ko bilang ordinaryong tao.
Nagtrabaho ako ng 40 taon bilang technician sa electronics sa isang kumpanya. Lagi akong umuwi para makapaghapunan kasama ang pamilya. Lagi kong binabayaran ang lahat ng bills sa oras. Hindi ako naging mayaman, pero hindi ko hinayaang magkulang ang kahit ano para kay Clarita at sa dalawang anak ko, Rodolfo at Patricia. Si Rodolfo, ang panganay, ngayon 42 taong gulang. Lagi siyang pinakakaunti ang problema noong kabataan. Pero siya rin ang laging may malaking gana sa pera na nakakainis sa akin. Mula pagkabata, nakikita niya ang gamit ng iba na may inggit na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Sabi ni Clarita noon, ambisyon yon, na makakatulong sa kanya para umunlad sa buhay. Ako, may duda ako. Si Patricia, 38 taong gulang, nakatira sa Cebu, may asawa, 2 maliliit na anak. Mas malapit siya sa akin emotionally, pero malayo physically. Nag-uusap kami linggo-linggo, bumibisita sa pista opisyal. Pero may sariling buhay sa 400 kilometro ang layo. Nang mamatay si Clarita 5 taon na ang nakalipas dahil sa cancer na tumagal lang ng 6 na buwan. Akala ko lalapit pa ang mga anak. Sa burol at unang mga buwan, lumapit nga sila. Si Rodolfo ay madalas pumupunta sa bahay, tumulong sa papeles ng testamento, nanatili para maghapunan minsan-minsan. Akala ko, kahit paano may mabuti ring nanggaling sa trahedyang yon. Pero habang lumilipas ang mga buwan, napansin ko na ang mga pagbisita ni Rodolfo ay laging may partikular na layunin. Gusto niyang malaman ang tungkol sa aking pananalapi, sa plano sa pagreretiro, kung paano ko inaayos ang sarili ko. Sa una, akala ko tunay na pag-aalala yon ng anak. Itay, sigurado ka bang kaya mo pang asikasuhin lahat? Malaki ang bahay, maraming account. Lagi kong sinasabi na okay lang. Matino pa ang utak ko. Dekedes ko nang pinamamahalaan ang mga account na yon. Pero paulit-ulit siya, baka mas maganda kung ilipat na sa pangalan ko ang ilan. Para mas madali, at kung may mangyari sa iyo, agad akong makakatulong. Naulit ang usapan na yon ng maraming beses na nagsimula akong magduda sa sarili ko. Baka nesyo nga ako. Baka talagang kailangang mag-alala na ang isang 62 anyos noon sa mga bagay na to. Pero tuwing tatakda na akong magsig ng power of attorney, may humihinto sa loob ko. Hindi ako mayaman, pero hindi rin mahirap. 40 taon ng trabaho, sariling bahay na bayad na, 2 pensyon mula sa SSS at sa kumpanya, ilang ipon, wala namang espesyal, pero sapat para mabuhay na marangal at makatulong pa sa mga anak kapag kailangan. At lagi akong tumutulong. Nang gusto ni Rodolfo bumili ng kondo, ipinahiram ko ang down payment. Nang kailangan ni Patricia ng pera, para sa reno ng bahay sa Cebu, pinadala ko agad. Kapag kailangan ng mga apo ng uniforme, gamit sa eskwela o kahit ano, si Lolo Alberto ang laging nakakahanap ng paraan. Pero sa nakalipas na 2 taon, mula nang maghiwalay si Rodolfo sa unang asawa at makasal kay Fernanda, nagbago ang lahat. Mas madalas at mas urgent ang mga hingi. Laging may pressure na nakakailang sa akin. Itay, alam mo namang ayaw ko manghingi, pero nahihirapan talaga ako. Itay, hanggang sa susunod na buwan lang. Alam mo namang nagbabayad ako, Itay. Kung hindi mo ako tulungan ngayon, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Si Fernanda, ang bagong asawa niya, maganda, 15 taong mas bata kay Rodolfo, at may mamahaling taste. Branded na damit, bagong kotse, madalas na biyahe. Sa una, akala ko sinusubukan lang ni Rodolfo na ma-impress siya at mag-a-adjust din sila. Pero lalong dumadami ang hingi. 1 taon na ang nakalipas nang magsimula siyang magpahiwatig ng direkta na dapat ko na raw gawing madali sa kanya. Na matanda na ako para mag-alala sa pera. Na mas mabuti kung ilipat ang responsibilidad sa mas bata at updated sa modernong pananalapi. Itay, ginagawa mo pa rin lahat sa papel. Hindi mo rin masyadong nagagamit ang online banking. Hayaan mo na akong bahala diyan, mas maganda. Tumanggi ako dahil sa totoo lang, wala akong nakikitang pangangailangan. Matino pa ang ulo ko. Maayos ang mga account ko. Wala akong problema sa bangko o anumang bagay na pinansyal. Bakit ko ibibigay ang kontrol ng buhay ko sa iba kahit anak ko pa? Pero sa mga nakaraang buwan, lalong dumalas ang usapan. Nagsimula siyang magdala ng argumento tungkol sa edad ko, sa posibleng aksidente, sa kung gaano kaginhawa kung siya na ang may access sa accounts. Itay, paano kung ma-stroke ka? Paano kung may mangyari? Sino ang magbabayad ng bills mo? Paano kita matutulungan kung wala akong access? Mga argumento na nakakaapekto sa akin. Lahat ng lalaki sa edad ko ay iniisip yon. Nakikita mo ang mga kaibigan na na-stroke, natulala sa kama, nangangailangan ng tulong sa lahat. Totoo,
Natatakot din akong maging dependent, na hindi na makapag-alaga sa sarili. Pero malaki ang pagitan sa pagkatakot sa posibleng mangyari sa hinaharap at sa pagbibigay ng kontrol ng buhay ko sa kasalukuyan. At yung distansya na yon ang sinubukan kong panatilihin. Kahit na patuloy ang pressure. Ngayon, habang nagmamaneho patungo sa bangko, napagtanto ko na pagod na si Rodolfo sa paghihintay ng permiso ko. Nagdesisyon siyang gumawa ng sariling autorisasyon. Pag-iisipan mong mabuti. Naroon na pala ang mga senyales noon pa. Ayaw ko lang makita, dahil ano bang ama ang gustong maniwala na ang sariling anak ay nagkukumpirma laban sa kanya. Nagsimula sa maliliit na bagay na mukhang walang halaga. Nagsimulang madalas bumisita si Rodolfo sa bahay. Pero laging may dahilan para suriin ang mga papeles ko. Itay, hayaan mo akong ayusin tong mga bill. Itay, saan mo inilagay ang resibo ng real property tax? Itay, saan yung papeles mula sa bangko? Sa una, natutuwa pa ako sa atensyon. Akala ko, buti na lang may anak na nag-aalala sa akin. Sabi ni Clarita noon, mahirap tanggapin ng mga lalaki ang tulong. Akala natin kailangan nating kayanin lahat mag-isa. Baka tama siya, baka sobrang yabang ko. Kaya nagsimula akong magpabaya na tulungan siya. Inayos niya ang mga statement ng account ko. Gumawa ng folder ng mahalagang dokumento. Minsan nga nagsuggest pa na baguhin ang ilang password sa mas secure. At ako, akala ko inaalagaan nila ako ng maayos. Ang unang pulang banderang dapat kong napansin ay nang magsimula siyang magtanong tungkol sa mga gastusin ko. Hindi direkta, pero may mga komentong mukhang inosente. Itay, talaga bang kailangan yang mamahaling health insurance? Itay, hindi ba sobra ang gastos mo sa grocery? Mag-isa ka lang naman. Mataas yang bill ng kuryente. Hindi ka ba nag-iiwan ng ilaw na naka-on? Mga tanong na may sense mula sa anak na nag-aalala sa budget ng ama. Pero may halong tono ng paghatol na nakakainis. Na parang bata akong gumagastos ng pera ng magulang. Hindi 67 anyos na gumagastos ng sariling pensyon. Ang pangalawang senyales na binalewala ko ay nang magsimula siyang makalimot magbayad ng utang. Maliit muna, 500 dito, 1,000 doon. Kapag binabanggit ko, lagi niyang sinasabi, ay, itay, nakalimutan ko talaga. Sa susunod na linggo, ayusin ko. At inaayos niya naman. Pero laging may atraso at parang ako pa ang maramot kapag sinisingil. Itay, seryoso ka bang magtatanong ng 500 sa pagitan ng ama at anak? Walang masagot doon. Siyempre hindi dahil sa 500, kundi sa prinsipyo, sa respeto. Dahil kung humiram dapat ibalik sa oras na sinabi, kahit gaano kaliit. Pero paano mo ipapaliwanag, yon nang hindi mukhang kuripot? Ang pangatlong senyales, mas seryoso yon. Ilang buwan na ang nakalipas. Dumating si Rodolfo sa bahay na may proposal na nakakailang sa akin. Itay, iniisip namin ni Fernanda na bumili ng mas malaking bahay. Gusto mo bang tumira sa amin? Mabuti yon para sa lahat. Hindi ka mag-iisa at mas maalagaan ka namin. Sa unang tingin, mukhang mapagmahal na offer. Pero nang magdetalye siya, napagtanto ko na hindi ganoon. Ang bahay na gusto namin ay nagkakahalaga ng 2 milyon. Kung ibenta mo ang bahay mo at sumali ka sa bili, perpekto. Magkakaroon ka ng malaking kwarto, sariling banyo, at may matitira pang pera na may invest mo. Ang bahay ko ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.5 milyon. Malaking bahay na may 3 kwarto na binili namin ni Clarita, 20 taon na ang nakalipas at natapos bayaran 0 taon na ang nakaraan. Hindi mansyon, pero bahay ko yon. May workshop sa likod, hardin na tanim ni Clarita. Teres kung saan umiinom ako ng kape tuwing umaga habang nagbabasa ng diaryo. Paano kung hindi gumana ang pagsasama? Tanong ko, paano kung gusto kong bumalik sa pag-iisa? Itay, bakit naman hindi gagana? Pamilya tayo at hindi mo na gustong mag-isa ulit. Makikita mo kung gaano kasarap ang may kasama. Pero hindi ko gusto ang kasama. Pagkatapos ng 5 taon na mag-isa, nasanay na ako sa routine ko, sa katahimikan ko, sa kalayaan kong kumain kapag gusto ko, manood ng TV sa volume na gusto ko, tumanggap ng bisita kapag gusto ko. Rodolfo, salamat sa offer. Pero gusto ko ang bahay ko. Wala akong balak lumipat. Nagbago ang ekspresyon niya ng tuluyan. Unang beses kong nakita, yung tingin na natutunan kong makilala mamaya. Yung tingin ng hindi natuwa sa narinig. Hindi, itay, matigas ka talaga. Hindi mo ba napapansin na matanda ka na? Paano kung may mangyari at wala kang katulong? Paano kung madulas ka sa banyo? At paano kung may mangyari, Rodolfo? Tatawag ako sa Red Cross tulad ng iba. Kung kailangan ko ng tulong, hihingi ako. Pero habang kaya ko pa, gusto ko sa bahay ko. Umalis siya ng galit noon at mula noon.
Ang mga pagbisita na pag-aalaga ay naging mas invasive. Dumadating ng walang paalam, laging may dahilan na tignan kung okay lahat. Pero hinahawakan ang mga gamit, nagtatanong tungkol sa mga dokumento, nag-insist na samahan ako sa bangko. Itay, samahan mo ako, para matuto ako kung paano mo ginagawa. Baka sakaling kailanganin kitang tulungan balang araw. Pinayagan ko siya minsan-minsan, dahil hindi ko nakikita ang masama. Nanatili siya sa tabi ko habang nakikipag-usap sa manager. Nagtatanong tungkol sa investments, nagsusula sa maliit niyang notebook. Akala ko tunay na interes sa pananalapi. Ngayon, habang naglalakad patungo sa pinto ng bangko, napagtanto ko na kinukolekta niya ang impormasyon. Natututo tungkol sa accounts ko, investments ko, routine ko sa bangko. Hindi siya sumasama para matuto kung paano ako tulungan sa hinaharap. Sumasama siya para matuto kung paano ako palitan. Ang pang-apat na pulang bandera ay nang magsimula siyang magdala kay Fernanda sa mga pagbisita. Tahimik siya lagi, pero nararamdaman ko na sinusuri niya ang lahat. Tinataya ang bahay, sinusukat ang espasyo, at laging may komentong parang inabandona ako. Don Alberto, hindi ba ninyo na-miss na may babaeng kasama rito sa bahay? Mahirap sigurong asikasuhin lahat mag-isa. Naisip niyo na bang mag-hire ng katulong o caregiver? Hindi ba kayo natatakot mag-isa sa ganitong kalaking bahay? Mga tanong na mukhang concerned, pero laging may paihong mensahe sa ilalim. Hindi ka dapat mag-isa, kailangan mo ng tulong. Hindi mo na kaya. At sa totoo lang, kaya ko naman talaga. Malinis ang bahay ko, labada ko, luto ko. Nagmamaneho ako ng walang problema. Inaasikaso ko ang sarili ko, inaalagaan ang kalusugan ko. Hindi ko kailangan ng caregiver o supervision. Pero kapag naririnig mo ng paulit-ulit ang mga pahiwatig na yon mula sa mga taong dapat nagmamahal sa iyo at gusto ang mabuti para sa iyo, nagsisimula kang magduda sa sarili mo. Baka talaga hindi ako okay. Baka hindi ko napapansin na kailangan ko ng tulong. Yung duda na yon ang itinanim ni Rodolfo sa isip ko. At yung paehong duda ang ginagamit niya ngayon sa bangko para bigyang katwiran kung bakit ako raw ay hindi na kayang pamahalaan ang sariling pananalapi. May partikular na pag-iisa ng lalaking nagpalaki ng mga anak na naging estranghero na. Yung pag-iisa ng pagkaunawa na hindi mo nakilala ang taong tinuruan mong magtali ng sapatos. Pumasok ako sa bangko at agad kong nakita si Rodolfo na nakaupo sa mesa ng manager. Masiglang kumikilos na may bukas na folder ng mga dokumento sa harap niya. Suot niya yung blue suit na binayaran ko para mabili niya 2 taon na ang nakalipas nang makakuha siya ng bagong trabaho. Yung parehong suit na ginagamit niya para ipahayag na ako ay incapacitated. Nakita ako ng manager at tumayo. G. Alberto, salamat sa mabilis na pagdating. Ako si Carla, branch manager. Tumungo si Rodolfo sa akin na may pilit ng ngiti na natutunan kong hindi pagkatiwalaan. Kumusta, Itay? Buti pumunta ka. Rodolfo, ano bang nangyayari rito? Nagpalitan sila ng tingin ng manager bago sumagot. Itay, kailangan nating pag-usapan ang iyong sitwasyon pinansyal. May dala akong ilang dokumento na nagpapakita na baka mas mabuti kung ako na ang tumulong sa pamamahala ng accounts mo. Anong mga dokumento? Sumingit ang manager ng diplomatiko. G. Alberto, nagdala po ang inyong anak ng medical evaluation na nagmumungkahi na maaring may signs kayo ng cognitive decline at isang power of attorney para siya ang makapamahala ng inyong pananalapi. Nalamig ang dugo ko. Anong medical evaluation? Wala akong ginawang evaluation. Binuksan ni Rodolfo ang folder at kinuha ang ilang papeles. Itay, naalala mo ba si Yar Enrique? Yung doktor na binisita mo last month. May ilang observations siya tungkol sa memory mo. Ano bang observations? Nagpunta ko roon dahil sa sakit sa likod. At yung doktor na yon ay kaibigan mo, Rodolfo. Naglilinaw na ang sitwasyon. Si Yar Enrique ay talagang kumpadre ni Rodolfo mula pa noong eskwela. Isang beses lang akong pumunta sa klinik niya dahil si Rodolfo ang nag-insist na magpa-general check-up ako dahil matagal na akong hindi nagpa-check. Sa konsultasyon, may ilang tanong si Yar Enrique tungkol sa memory. Ano ang araw ngayon? Sino ang presidente? Naalala ko ba ang mga bagay kamakailan? Noon, naisip kong kakaiba, pero sinagot ko ng normal. Akala ko routine questions lang. Ngayon, naiintindihan ko na. Hiniling ni Rodolfo sa kumpadre na gawin ang disgist evaluation. Napansin ni Yar Enrique ang ilang memory lapses. Itay. Maliit na bagay, pero maaring senyales ng simula ng cognitive decline. Ano bang lapses? Sinagot ko naman lahat ng tanong niya. Itay, natagalan ka bago mo naalala kung anong taon namatay si Mama. Kasinungalingan yon. Naalala ko ng perpekto na namatay si Clarita
noong 2018. Kung natagalan ako ng ilang segundo, dahil sa emosyon ng pagbanggit sa kamatayan ng asawa ko, hindi dahil nakalimutan ko. Tiningnan ng manager ang sitwasyon ng malinaw na hindi komportable. G. Alberto, pwede po bang sumagot kayo ng ilang tanong para sa akin lang para linawin ang sitwasyon? Siyempre. Ano po ang buong pangalan ninyo? Alberto Santos Morales. Anong araw ngayon? Martes, ika-23 ng Mayo 2023. Magkano po ang balance ninyo sa current account? Nagulat ako sa tanong, hindi dahil hindi ko alam, kundi kakaiba na kailangang patunayan ang kakayahan ng utak sa pamamagitan ng bank balance. Humigit kumulang 45,000 sa current account, dagdag pa 350,000 sa savings, at mga investments sa treasury bills na humigit kumulang 600,000. Tiningnan ng manager sa computer at kinumpirma na tama. May sakit po ba kayo? Medyo mataas ang blood pressure. Pero controlled ng gamot, wala nang iba. May iniinom po bang gamot na maaring makaapekto sa memory? Gamot lang sa pressure. Nakikitang naiirita na si Rodolfo sa takbo ng usapan. Carla, pero malinaw naman ang medical documents at saka may mga nakababahala na behavior ang tatay ko. Ano bang behavior? Nakakalimutan niyang magbayad ng bills. Gumagawa ng hindi kinakailangang bili. Nagpapakita ng paranoia sa pamilya. Bawat salita ay parang saksak. Paranoia sa pamilya. Ako pa ang paranoid dahil hindi ako naniniwala sa kanya. Rodolfo, aling bills ang nakalimutan ko? Laging up-to-date ang accounts ko. Last month, nakalimutan mo ang real property tax. Hindi ko nakalimutan. Binayaran ko sa araw ng due date, tulad ng lagi kong ginagawa. At binili ko yung bagong tea dahil sira na yung 15 taon ko. Hindi dahil sa kapritso. Sinusundan ng manager ang usapan namin ng mabuti. G. Alberto, nararamdaman niyo po bang kaya niyo pang pamahalaan ang sarili ninyong pananalapi? Buong buo. 50 taon ko nang pinamamahalaan to. Nagtrabaho ako ng 40 taon. Lagi kong binabayaran ang bills. Lagi kong pinakakain ang pamilya ko. Wala akong problema sa pera. Bakit biglang magiging incapacitated ako ngayon? Sinubukan ni Rodolfo ang bagong approach. Itay, walang nagsasabing incapacitated ka. Para lang mapadali. Kung ililipat mo ang power sa akin, matutulungan kita kapag kailangan at may access ka pa rin sa accounts mo. Pero hindi ganoon. Ang isang general power of attorney ay nangangahulugan na pwede niyang gawin ang kahit anong transaksyon sa accounts ko nang walang pahintulot ko. Pwede niyang i-transfer ang pera, magloan, kahit ibenta ang investments. Rodolfo, kung kailangan ko ng tulong, hihingi ako sa iyo. Habang hindi pa, ako ang bahala sa buhay ko. Doon ko nakita ang tunay na Rodolfo. Tuluyan nang nahulog ang maskara. Itay, matigas at irresponsible ka. Halos 70 ka na. Mag-isa ka at kung may mangyari, ako ang magdurusa sa lahat. Egoista ka talaga na hindi mo mapadali sa akin. Nagulat ang manager sa tono niya. Ako rin. Naroon ang anak ko na sumisigaw sa loob ng bangko. Tinatawag akong egoista dahil gusto kong panatilihin ang kontrol sa sarili kong pera. Rodolfo, pakikalmahan mo ang boses mo. Nasa bangko tayo. Hindi, Itay, hindi ko bababaan. Pagod na ako sa pagmamakaawa sa iyo para maging makatwiran ka. Hindi mo ba napapansin na gumagawa ka ng hindi kinakailangang hira? Mas simple sana kung may access na ako sa accounts mo. Simple, para kanino? Siguradong para sa kanya. Sumingit ulit ang manager ng diplomatiko. G. Alberto, baka po mas mabuting pag-usapan ninyo ito sa bahay ng kalmado. Walang deadline para sa desisyong ito ngayon. Hindi natuwa si Rodolfo. Carla, nakita mo naman ang medical documents. Malinaw na walang kakayahan ang tatay ko na magdesisyon sa malalaking pinansyal. Ako lang ang anak dito sa syudad. Ako ang dapat mag-alaga sa kanya. Mukha pong perpektong kayang-kaya si G. Alberto sa usapan natin. Sinagot niya ng tama ang mga tanong at ipinakita ang buong kaalaman sa pananalapi niya. Pero may mga episode siya ng pagkalito sa bahay. Anong episode, Rodolfo? Gumawa ka na naman ng kwento. Last week, nakalimutan niya kung saan inilagay ang susi ng kotse. Hindi ko nakalimutan. Ikaw ang naglipat noong sinuri mo ang drawer sa kusina. Lumalala ng diskusyon at napagtanto ko na nagiging katawa-tawa na ako na nakikipag-away sa sarili kong anak sa loob ng bangko. Pero nananaig ang galit. Galit sa pagiging sinungalingan, manipulahin, tratuhin na parang walang kakayahan. May partikular na pag-iisa ng lalaking natuklasan na ang sariling anak ay nakikita siya bilang hadlang na kailangang tanggalin.
Yung pag-iisa ng pagkaunawa na inilaan mo ang mga dekada ng buhay mo sa pagpapalaki ng isang taong ngayon ay gustong agawin ang karapatan mo sa sariling buhay. Sa sandaling yon sa bangko, habang pinipilit ako ni Rodolfo na pumirma ng power batay sa mga sinungaling na medical at peking alegasyon ng kawalan ng kakayahan, nagkaroon ako ng masakit na revelation. Hindi ako gusto niyang alagaan. Gusto niya ang kontrolin ang pera ko. At malaki ang pagkakaiba noon sa dalawa. Carla, sabi ko habang tumitingin sa manager, gusto kong makipag-usap sa iyo ng pribado sandali. Tumayo si Rodolfo. Itay, hindi na kailangan yon. Kaya nating ayusin to bilang pamilya. Hindi, Rodolfo. Kailangan kong makipag-usap sa kanya ng mag-isa. Itay, pero mas mataas ang boses ko kaysa sa balak. Pero kailangan. Lumabas ka ng opisina ngayon din. Ang tingin na ibinigay niya sa akin noon ay puro galit. Hindi frustration, hindi concern, galit, na parang kaaway akong humahadlang sa plano niya. Hindi ang amang nagpalaki sa kanya. Lumabas siya ng malakas na pagsara ng pinto. Naghintay ang manager ng ilang segundo bago magsalita. G. Alberto, pwede po bang maging prangka ako sa inyo? Siyempre, ang medical documents na dinala ng anak ninyo ay napakavagi at ang pag-ugali niya rito kanina ay nakabahala sa akin. Ang anak na tunay na nag-aalala sa kakayahan ng ama ay hindi sumisigaw ng ganito. Hindi pinipilit ang ganitong sitwasyon. Ano po sa tingin ninyo ang dapat ninyong gawin? Una, panatilihin ninyo ang buong kontrol sa accounts ninyo. Huwag pumirma ng kahit anong power hanggat hindi kayo 100% sigurado na yon ang gusto ninyo. Pangalawa, baka maganda kung makipag-usap kayo sa isang abogado tungkol dito. Sa tingin mo ba maaari siyang mag-file ng legal case laban sa akin? Hindi ko masasabi ng sigurado, pero nagdala siya ng prepared documents. Alam niya ng detalyado ang inyong bank data, at siguradong makukuha niya ang power na yon. Ibig sabihin, matagal na niyang pinlano to. Bumagsak ang lahat ng piraso. Lahat ng mapagmahal na pagbisita, lahat ng tanong tungkol sa kalusugan ko, lahat ng pag-insist na samahan ako sa bangko. Kinukolekta niya ang impormasyon para sa sandaling ito. Pinlano niya ng mabuti. G. Alberto, pwede po bang mag-suggest ako ng ilang proteksyon? Siyempre. Una, maglalagay kami ng note sa profile ninyo rito sa bangko. Anumang attempt ng power o pagbabago sa account ay mangangailangan ng direct confirmation sa inyo sa telepono at personal. Pangalawa, i-orient namin ang lahat ng staff tungkol dito. Kung dumating ang anak ninyo rito na nagsasabing may problema sa kakayahan ninyo, tatawagan kaagad namin kayo. Possible ba yon? Hindi lang possible, obligasyon po namin yon. May responsibilidad ang bangko na protektahan ang kliyente laban sa fraud. Kahit galing pa sa pamilya. Lumabas kami ng opisina at naghihintay si Rodolfo sa waiting area. Naglalakad-lakad ng kinakabahan. Pagkakita sa akin, lumapit siya. Itay, ano ang sinabi niya sa'yo? Rodolfo, uwi tayo. Kailangan nating mag-usap. Tungkol saan? Sa katigasan mo, sa kawalan mo ng konsiderasyon sa akin, sa mga sinungaling mo. Namutla siya. Anong sinungaling? Yung sinabi mo kay Yar Enrique. Yung sinabi mo rito sa manager. Yung mga sinasabi mo sa akin sa loob ng mga buwan. Itay, hindi ako nagsinungaling. Rodolfo, itigil mo na. Naglakad kami patungo sa parking ng tahimik. Galit ako, pero kasabay noon ay, paano ko ba sasabihin? Malaya. Malaya sa duda kung paranoid ba ako. Malaya sa guilt sa hindi pagtitiwala sa intensyon niya. Sa kotse, sinubukan ni Rodolfo ang huling emotional card. Itay, gusto ko lang alagaan ka. Hiniling sa akin ni Mama, bago siya mawala na alagaan kita. Sinusubukan ko lang tuparin yung pangako ko sa kanya. Yung pinakamalupit na sinungaling yon. Hindi kailanman humingi si Clarita noon. Namatay si Clarita na nag-aalala sa akin. Pero kung makakaya ko bang maging masaya mag-isa, kung makakahanap ba ako ng bagong kasama, kung makakapaglakbay ba ako at mag-enjoy sa buhay. Hindi siya nagduda sa kakayahan ko sa pag-iisip o pinansyal. Rodolfo, huwag mong gamitin ang mama mo para i-justify ito. Itay, gusto ko lang, itigil mo na, Rodolfo. Huwag ka nang magsalita hanggang makauwi tayo. Sa daan pa uwi, nag-iisip ako ng mabilis. Kailangan kong malaman hanggang saan ang plano ni Rodolfo. Kailangan kong protektahan ang ari-arian ko, mga dokumento ko, sarili kong kaligtasan. Dahil kung kaya niya magsinungaling sa doktor at bangko, ano pa ang kaya niyang gawin? Dumating kami sa bahay at diretso sa sala. Umupo si Rodolfo sa sofa kung saan siya umuupo noong bata pa siya. Naghihintay ng sermon pagkatapos ng kalokohan. Pero ngayon hindi na kalokohan, tracing na. Rodolfo, gusto kong ipaliwanag mo sa akin ang isang bagay
at gusto ko ang totoo. Itay, hayaan mo akong matapos. Bakit mo naisip na may karapatan kang agawin ang kontrol sa sarili kong pananalapi? Bakit ka nagsinungaling kay Yar Enrique? Bakit ka gumawa ng pekeng dokumento? Bakit mo ako pinahiya sa bangko? Tahimik siya ng matagal. Nang magsalita siya, iba ng boses, mas malamig, mas kalkulado. Itay, hindi mo naiintindihan ang sitwasyon ko. Ano bang sitwasyon? May utang ako, maraming utang. At si Fernanda, may expectations siya. Nag-asawa siya sa akin na akala niya, mas maganda ang sitwasyon pinansyal ko kaysa sa totoo. At ano ngayon? At ikaw, may pera kang nakaupo, Itay. Halos 1 milyon ang investments mo. May bahay kang nagkakahalaga ng 1.2 milyon, 2 pensyon. Hindi mo naman kailangan lahat ng yon. Naroon na ang hubad na katotohanan. Hindi iniisip ni Rodolfo na kailangan ko ang sarili kong pera. Rodolfo, akin yang pera. Nagtrabaho ako ng 40 taon para maipon yan. Itay, pero balang araw, magiging akin din yan. Kapag namatay ka, imanahin ko lahat. Bakit hindi mo na lang ako tulungan ngayon na talagang kailangan ko? Ang lamig ng pagbanggit sa aking kamatayan ay nagpalamig sa akin na parang hinintay niya lang na mamatay ako para ma-access ang pera at ang pagdanggi ko ngayon ay pansamantalang pag-aantala lang ng hindi maiiwasan. Rodolfo, pinag-usapan mo ang kamatayan ko na parang oras lang. Hindi ganoon, Itay, pero maging realistic ka. 67 ka na. Ilang taon pa ang iiral mo? At para saan ang 1 milyon? Para mabuhay ng marangal, para maging ligtas, para makatulong kapag talagang kailangan. Hindi kapag gusto ninyo ng luho na hindi ninyo kaya. Luho, Itay. Pinag-uusapan ko ang survival. Rodolfo, kumikita ka ng 1,000,000 sa isang buwan. Kumikita si Fernanda ng 6,000. 16,000 ay sapat na para mabuhay ng maayos ang mag-asawa. Kung may utang kayo, dahil gumastos kayo ng higit sa kaya ninyo. Hindi mo naiintindihan kung paano ngayon. Itay, mahal ang lahat. May expectations ang tao. Anong expectations, Rodolfo? Kanino? Kay Fernanda, sa mga kaibigan niya, sa pamilya niya. Akala nila dahil ikaw lang ang anak, madali kang makaka-access sa pera ng pamilya. At hinayaan mo silang mag-isip noon. Tahimik. Rodolfo, nagsinungaling ka kay Fernanda tungkol sa sitwasyon pinansyal natin. Hindi eksaktong sinungaling. Pinahiwatig ko lang na madali akong makaka-access kapag kailangan. Sinabi mo na ang pera ko ay pera natin. Technically, kapag namatay ka. Hindi pa ako namatay, Rodolfo. Ang sigaw ko ay tumama sa buong bahay. Unang beses sa loob ng maraming taon na talagang sumigaw ako. Sa galit, sa pagkamuhi. Habang buhay ako, akin ang pera ko. At kapag namatay ako, kung mag-iwan man ako ng mana, depende yon sa pag-ugali ninyo bilang mga anak hanggang sa huli. Namutla si Rodolfo. Itay, binabantaan mo ba akong alisin sa mana? Sinasabi ko na ang mana ay hindi garantisado. Resulta yon. At ngayon, ipinakita mo sa akin kung anong klaseng anak ka talaga. Sa sandaling yon, gumawa ako ng desisyon na magbabago sa lahat. Desisyon na ginagawa lang ng lalaki kapag napagtanto niyang hindi na niya mapagkakatiwalaan ang sariling dugo. Rodolfo, gusto kong umalis ka sa bahay ko. Ano? Narito mo. Kunin mo ang gamit mo at umalis. Itay, hindi ka seryoso. Mas seryoso pa to kaysa sa anumang sinabi ko sa buhay ko. Dumating ka rito sa loob ng mga buwan na sinungalingan mo ako. Manipulahin ang kalusugan ko. Sinusubukang agawin ang kontrol sa sarili kong buhay. Akala mo ba kayang magkunwaring normal, to? Itay, anak mo ako. Ang mga anak ay nag-alaga sa magulang, Rodolfo. Hindi nila ninanakaw ang magulang. Minsan pa siyang sumubok mag-arge, magmakaawa, mag-emotional blackmail. Pero tapos na ang desisyon ko. Sa araw na yon, sa sandaling yon, binawi ko ang kontrol sa buhay ko at sa unang beses sa loob ng mga buwan. Talagang naramdaman ko ulit na lalaki ako na may dangal. Umalis si Rodolfo sa bahay ng hapong yon na parang bagyo. Pinagsasara ng malakas ang mga pinto. Sumisigaw na magsisisi ako sa pagiging egoista. Pero ang katahimikan na naiwan pag-aalis niya, ang pinakamalayang katahimikan na naranasan ko sa loob ng mga taon. Kinabukasan, nagsimula ang mga tawag. Una si Fernanda, umiyak, tono ng biktima. Don Alberto, dumating si Rodolfo kahapon na wasak. Sinabi niyang pinalayas mo siya sa bahay. Hindi pwede yon. Totoo yon, Fernanda. Pero bakit? Tinulungan lang niya ako. Fernanda, alam mo ba na sinusubukan ni Rodolfo na kumuha ng power sa accounts ko? Na sinasabing incapacitated ako.
Katahimikan sa kabilang linya. Alam ko na nag-usap kayo tungkol sa pagtulong niya sa pananalapi. Hindi, Fernanda. Sinubukan niyang ipilit na pumirma ako ng power batay sa peking medical reports. Don Alberto, sobra ka naman. Ipinaliwanag sa akin ni Rodolfo na may ilang memory lapses ka. Ano bang lapses, Fernanda? Bigyan mo ako ng halimbawa. Isa pang katahimikan. Fernanda, hayaan mo akong magtanong. Sinabi ba sa iyo ni Rodolfo na kapag namatay ako, agad kayong makaka-access sa pera ko? Sinabi niya na bilang tanging anak, imanahin niya ang iiwan ko. Pwede yung lahat, pwede kalahati, pwede wala, depende sa pag-ugali niya bilang anak. Binabantaan mo ang sarili mong anak na alisin sa mana. Ipinapaliwanag ko kung paano gumagana ang mana. Hindi automatikong karapatan, desisyon ng magulang. Nagbago ng tuluyan ang tono niya. Cruel ka talaga sa amin, Don Alberto. Nagtatrabaho ng mabuti si Rodolfo, lagi kang inaalagaan, at ngayon na kailangan niya ng tulong. Fernanda, ilang beses humingi ng utang si Rodolfo sa nakalipas na 2 taon. Ilang beses, pero ilang beses. Alam ko, 17 beses. Kabuuan, mahigit 100,000. Magkano ang binayaran? Don Alberto, lagi naming intensyon na magbayad. Ang intensyon ay hindi nagbabayad ng bill, Fernanda. At isa pa, alam mo ba na nagsinungaling siya sa doktor tungkol sa kakayahan ko para makakuha ng peking report? Hindi siya nagsinungaling, ipinaliwanag lang niya ang concern niya, beses sa ano. Sa anong pagkakataon mo o niya nakita akong nagpapakita ng kawalan ng kakayahan sa pag-iisip? Isa pang mas mahabang katahimikan. Fernanda, hayaan mo akong sabihin sa'yo. Bilang matandang lalaki, binenta sa iyo ni Rodolfo ang isang ilusyon. Pinaniwala ka na kapag nag-asawa kayo, madali kayong makaka-access sa pera ng pamilya. Hindi totoo yon. Ang pera ko ay akin palagi at mananatiling akin habang buhay ako. Pero hindi ka naman habang buhay. Ngayon naiintindihan ko na. Hinihintay niyo akong mamatay para maayos ang problema pinansyal niyo. Hindi ganoon. Eksakto yon, Fernanda. At alam mo ba, ngayon na alam ko yon, mag-ingat ako ng mabuti para mabuhay ng matagal pa. Sino ang magsasabi? 20 tandang bawas 25 taon pa. At sa lahat ng panahong yon, gagastusin ko ang pera ko kung ano ang gusto ko. Binaba niya ang telepono. 2 oras pagkatapos, tumawag si Rodolfo. Alteadong boses, malinaw na kinakabahan. Itay, kailangan nating mag-usap. Mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa sinabi ko. Ano bang sitwasyon? Ang mga utang, Itay. Mas malaki pa sa sinabi ko. Marami pa. Magkano? 400,000. Halos mahulog ang telepono sa kamay ko. 400,000. Paano? Itay, may ilang investments na hindi naging maganda. Nagloan ako para masako. Tapos tumaas ang interest. Rodolfo, kumikita ka ng 1,000,000 sa isang buwan. Paano ka nagkautang na 400,000? Itay, nawala sa kontrol. Pero kung tutulungan mo ako ngayon, marenegosyate ko lahat. Malikidete ng may discount. Rodolfo, baliw ka ba? 400,000 ay halos kalahati ng ipon ko. Kaya nga kailangan ko ang power para ma-move ko ang investments. Malikidete kung ano ang kailangan. Bumagsak ang lahat ng piraso. Hindi gusto ni Rodolfo ang power para alagaan ako. Gusto niya para iligtas ang sariling balat pinansyal ng walang pahintulot. Rodolfo, sino ang humihingi ng utang na iyon? Maraming institusyon, Itay. Anong institusyon? Mga bangko, finance companies, ilang private lenders. Private lenders. Rodolfo, may utang ka ba sa 5 tandang bawas 6? Katahimikan. Rodolfo, may utang ka ba sa agyotista? Itay, maliit lang muna, pero sa interes. Diyos ko. Rodolfo, inilagay mo sa alanganin ang kaligtasan ng buong pamilya. Kaya nga kailangan ko ng tulong mo, Itay. Kung hindi ako makabayad agad, maaring may gawin sila. Binantaan ka ba? Ako, si Fernanda, at ikaw rin. Naramdaman ko ang lamig sa tiyan. Paano ako binantaan? Nag-research sila sa pamilya ko. Alam nila na may pera ka. Alam nila kung saan ka nakatira. Alam nila ang accounts ko. Hindi ko binigay, pero nag-research sila mismo. Itay, pakiusap, tulungan mo ako. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Binaba ko ang telepono na nanginginig. Hindi lang sinusubukan ni Rodolfo na magnakaw sa akin. Inalagaan niya ako sa tunay na panganib. Alam ng agyotista ang tungkol sa akin, sa pera ko, sa tirahan ko,
Lahat dahil ginamit ng sarili kong anak ang pangalan ko bilang moral na garantiya sa mga utang na hindi niya kaya. Tinawagan ko agad ang pulisya. Ipinaliwanag ko sa commander ang sitwasyon. Inirekomenda niyang mag-file ng detailed report at mag-install ng security cameras sa bahay. Don Alberto, sabi ng commander, sa kasamang palad, nagiging karaniwan na ang kaso ng mga anak na nagpapautang sa magulang sa agyotista. Mabuti at hindi mo binigay ang power. Maraming magulang, natatanto lang nila kapag wala na silang natira. Sa sumunod na linggo, dumating si Rodolfo sa bahay nang walang paalam. Halatang wasak na, gusgusin ang damit, malalim ang airbags. Itay, kailangan nating mag-usap. Rodolfo, hindi ka papasok sa bahay ko. Pwede tayong mag-usap dito sa porch lang. Umupo siya sa upuan sa porch kung saan umiinom ng kape, si Clarita, tuwing linggo kasama ako. Nakakirot man sa dibdib ang itsura niya roon. Pinanatili ko ang desisyon. Itay, talagang sinira ko. Alam ko na yon. Hindi, Itay, mas malala pa. Pagkatapos mong tumanggi, sinubukan ko pang maghanap ng pera sa ibang paraan. Anong ibang paaan? Sinubukan kong ibenta ang kondo. Pero may utang sa maintenance. Walang bibili. Sinubukan kong magloan ulit. Pero nasa negative list na ako. Sinubukan kong humingi sa mga kaibigan ni Fernanda. Pero nawala sila nang malaman ang sitwasyon. At si Fernanda, inyak niya ako. Sa isang saglit, naawa ako sa kanya. Anak ko pa rin siya. Pero naalala ko ang lahat. Mga sinungaling, manipulasyon, panganib na inilagay niya sa akin. Rodolfo, paano ka napunta sa ganito? Itay, nagsimula ng maliit. Gusto kong bigyan si Fernanda ng magandang buhay. Gusto kong maramdaman niyang espesyal siya. Kaya nagsimula akong gumastos ng higit sa kinikita ko. Credit card, maliit na loan. Tapos nagsimula siyang mag-demand ng mas malaki. Biyahe sa Europe, imported na kotse, kondo sa mas magandang subdivision. Sabi niya, lahat ng kaibigan niya mayroon noon, karapatan din niya. Kaya lalong lumaki ang loan. At nang tumigil ang bangko sa pagpapautang, may kaibigan na nagrekomenda ng contacts na nagpapautang na mataas ang interes pero walang paperwork. Agyotista. Sa una, hindi ko alam na agyotista sila. Akala ko private investors. Natanto ko lang nang lumala. At nagpatuloy ka pa rin. Itay, kapag nasa hukay ka na, gagawin mo ang lahat para magkunwaring okay ka pa rin. Nahihiya akong aminin kay Fernanda na hindi ko na kaya ang level na gusto niya. At iniisip mo na obligado ako na sagutin yon. Itay, akala ko dahil may ipon ka na hindi mo ginagamit para sa espesyal na bagay. Rodolfo, may ipon ako dahil nagtrabaho ako ng 40 taon para magkaroon ng seguridad. Para sa pagtanda ko, sa kalusugan ko, sa emergency. Hindi para sagutin ang luho ng anak na matanda na. Itay, alam kong mali ako. Sobrang mali. Pero ngayon, seryoso na ang banta nila. Sabi nila kung hindi ako makabayad bago matapos ang buwan, may gagawin sila sa akin o sa iyo. Rodolfo, nagpunta ka na ba sa pulis? Itay, hindi pwede. Kung malaman nila na nagreklamo ako, lalala pa. At ano ang gusto mong gawin ko? Ipahiram mo ako ng pera, sapat lang para malikwidete at makawala. Tapos magtatrabaho ako habang buhay para mabayaran ka. 400,000, Rodolfo, para magtrabaho habang buhay. Itay, pakiusap sa Diyos, tulungan mo ako. Umiiyak na siya. Ang 42 anyos kong anak, umiiyak sa porch ko, namamanhik ng pera. At alam mo ba kung ano ang naramdaman ko? Galit. Galit dahil sa punto na yon siya, dahil sa sariling desisyon, dahil sa ambisyon, sa pagnanais na mabuhay ng higit sa kaya. At ngayon gusto niyang ako ang magbayad ng presyo ng mga pagkakamali niya. Rodolfo, gusto mo bang ibigay ko ang 400,000 para malikidete mo ang utang sa luho na binili mo para mapasaya ang babaeng umalis sa iyo sa unang problema? Itay, hindi ganoon. Eksakto ganoon, Rodolfo. At alam mo ba, kahit ibigay ko yan ngayon, sa loob ng 2 taon, magkakautang ka ulit, dahil hindi ka natuto na mabuhay sa loob ng kakayahan mo. Itay, natuto na ako. Natuto na talaga. Rodolfo, hindi ka natuto. Desperado ka lang. Kung bibigyan kita ngayon, ilang taon lang, nandito ka ulit, humihingi ng higit pa. Umalis siya sa bahay ko ng araw na yon na umiiyak. Sumisigaw na walang puso akong ama. Nainiwan ko ang sarili kong anak sa pinakamasamang sandali ng buhay niya. At alam mo ba, sa unang beses sa loob ng mga buwan, natulog akong mapayapa. Ang unang mga araw pagkatapos naputulin ko ang komunikasyon kay Rodolfo ay kakaiba. Mas tahimik ang bahay, pero ibang uri ng tahimik. Hindi na yung mabigat na tahimik ng patuloy na pag-aalala.
ng tensyon na laging naghihintay sa susunod na manipulasyon. Tahimik na ng kapayapaan. Pero inamin ko rin na natakot ako. Takot sa agyotista na alam kung saan ako nakatira. Takot na talagang mag-isa sa 67. Takot na mali ang desisyon ko bilang ama. Sa gabi, sinusuri ko ang mga kandado ng pinto ng 2-3 beses. Iniiwan kong naka-on ang ilaw sa bakuran. Natutulog na may telepono sa tabi ng kama. Sa isa sa mga unang araw na yon, tumunog ang doorbell, mga alas negatibo, 1:00 ng umaga. Bigla akong kinabahan. Baka agyotista. Baka si Rodolfo. Pero si Patricia yon. Nagmaneho siya ng 4 na oras mula Cebu para makipag-usap ng harapan. Pumasok siya at diretso sa punto. Itay, tumawag sa akin si Rodolfo na may kakaibang bersyon ng nangyari sa inyo. Gusto kong marinig ang bersyon mo. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Mula sa unang manipulasyon hanggang sa peking power attempt, hanggang sa utang sa agyotista. Tahimik na pinakinggan ni Patricia. Pero nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon niya habang ikinukwento ko. Itay, alam ko na may problema pinansyal si Rodolfo. Pero hindi ko alam na ganito kalala. Alam mo ang mga utang. Alam ko na humingi siya sa ilang kamag-anak. Pero akala ko maliit lang. 400,000. Paano siya nagkaganoon? Mabuhay ng higit sa kakayahan, Patricia. At isang babaeng gusto ng luho na hindi niya kaya. Itay, at yung tungkol sa power, talagang sinubukan niyang ideklara kang incapacitated. Nagdala ng peking papeles sa bangko. Kung hindi seryosong tao ang manager, baka nagtagumpay pa siya. Nagalit si Patricia. Anong klaseng anak ang gagawa noon sa sariling ama? Isang anak na nakikita ang ama bilang source ng kita, hindi bilang tao. Itay, tama ka. Hindi ko alam to, pero kung alam ko, susuportahan kita. Sa unang beses sa loob ng mga buwan, naramdaman ko na may anak akong talagang nasa tabi ko. Patricia, sa tingin mo ba sobrang tigas ko? Tigas. Itay, sinubukan niya magnakaw sa'yo. Inilagay ka sa panganib sa agyotista. Nagsinungaling tungkol sa kakayahan mo. Kung sa akin yun ginawa, mas malala pa ang gagawin ko. Pero anak ko siya, Patricia. Ang pagiging anak ay hindi dahilan para samantalahin ang ama. Pinapalaki mo siya para maging lalaking may katangian, hindi para maging oportunista. Kung pinili niyang maging oportunista, siya ang magdurusa sa bunga. Si Patricia ang nagkumbinsi sa akin na gumawa ng mas matinding hakbang sa proteksyon. Sinamahan niya ako sa bangko para i-formalize ang mga security changes. Pagkatapos sa notaryo, para gumawa ng bagong testamento na malinaw na ipinamamahagi ang ari-arian. At sa wakas sa abogado, para maintindihan ang legal rights ko kung sakaling mag-file si Rodolfo ng kaso. Don Alberto, sabi ng ati. Mauricio, ang abogado ko, ang ginawa ng anak mo ay qualified bilang attempted estafa. Pwede mo siyang idemanda kriminalmente. Ayaw kong idemanda ang anak ko. Naiintindihan ko, pero idodokumento natin lahat kung sakaling kailanganin sa hinaharap. Sa konsultasyong yon, natuklasan ko ang mahalagang bagay. Wala si Rodolfo ng automatic right sa mana ko. Bilang ama, pwede kong iwan ang mandatory half, legitimate portion. Pero ang kalahati ay pwede kong ibigay kanino ko gusto. At kung susubukan niyang mag-file ng kaso na alegasyon ng kawalan ng kakayahan, may dokumentasyon ako mula sa doktor at bangko na patunay ng buong kakayahan ko. At kung makakuha siya ng bagong peking medical report, kaya gagawin natin ang full psychological at psychiatric evaluation sa mga respetadong profesional. Kung may magtanong sa kakayahan mo, may official na dokumento kang patunay ng kabaligtaran. Nagpa-evaluate ako, memory tests, reasoning tests, neurological exam, psychiatric assessment. Resulta, buong kakayahan sa pag-iisip para sa edad ko. Sa katunayan, mas mataas pa sa average. Don Alberto, sabi ng psychologist, may utak ka ng 50 anyos. Magandang memory, mabilis na reasoning, buong kakayahang magdesisyon. Sino ang nagsabing may cognitive problem? Sinungaling. Sa lahat ng legal na naayos at na dokumento, nagsimula akong makaramdam ng tunay na kalayaan. Malaya sa manipulasyon, malaya sa patuloy na pressure, malaya sa guilt na hindi ako naging bank na ama na gusto ni Rodolfo. At doon ko na-discover kung sino si Alberto Santos bukod sa ama at provider. Una kong nilinis ang workshop sa likod bahay. Sa loob ng mga taon, naiwang nakaimbak lang yon. Puno ng mga bagay na balak kong ayusin balang araw. Isang linggo kong nilinis, inayos ang tools, naglagay ng work tables. Bumalik ako sa pag-ayos ng electronics, ang dating passion ko. Nagsimula sa sarili kong lumang radyo. Pagkatapos, ang tea ng kapitbahay na si Lola Lourdes. Pagkatapos, mga gamit ng iba pang kakilala. Hindi nagdagal, may maliit na kliyente na ako
na nagdadala ng sira na electronics para ayusin. Hindi dahil sa pera, para sa kasiyahan, sa pakiramdam na ginagamit ko ulit ang kamay ko para gumawa, mag-ayos, mag-solve ng problema. Mga bagay na nawala sa akin sa mga taong iyon, habang nag-aalala sa pressure ng pamilya. Nagsimulang madalas bumisita si Patricia, dala ang mga apo. Gustong-gusto ng mga bata ang workshop. Nagtatanong sila kung paano gumagana ang mga bagay. Tinuturuan ko sila ng mga itinuro sa akin ng sarili kong ama, 40 taon na ang nakaraan. Lolo, bakit hindi mo to ginagawa noon? Tanong ng isa 0 anyos kong apo. Dahil busi ako noon, champion, nag-aalala sa mga bagay na hindi sulit. 3 buwan pagkatapos ng insidente sa bangko, may bagong routine na ako. Gumigising ako ng 6:00, umiinom ng kape habang nagbabasa ng diaryo. Nagtatrabaho sa workshop hanggang tanghalian. Sa hapon, inaayos ko ang bahay o tinatanggap ang kliyente. Sa gabi, nanonood ng TV o nagbabasa. Sa weekend, bumibisita si Patricia kasama ang pamilya, o nakikipagkita sa kaibigan, o nanatili lang sa bahay na tinatamasa ang sariling katahimikan. Sa isa sa mga hapon na yon, nakilala ko si Mang Waldemar. Dumating siya sa workshop dala ang lumang radyo para ayusin. 72 taong gulang, biyudo, retirado sa tren. Sa usapan, nalaman naming marami kaming pagkakatulad. Alberto, naglalaro ka ba ng domin? Naglaro noon. May grupo kaming nagkikita tuwing Sabado sa club ng barangay. Mga matatandang retirado tulad natin. Sumama ka naman. Kaya sumali ako sa grupo ng domin. 5 lalaki, edad 65 hanggang 75. Lahat may katulad na kwento. Mga anak na nagdulot ng problema, mga biyenan na nakakahirap, perang nawala dahil sa pamilya. Alberto, sabi ni Mang Juan sa isa sa mga hapon, ang mga anak ngayon, akala nila ang ama ay ATM machine. Nakakalimutan nilang tao rin ang ama. Di ba? Tama, sabi ni Mang Antonio. Sinubukan ng panganay ko na kumbinsihin akong ibenta ang bahay para i-invest ang pera. Sa account niya, natuklasan ko na hindi ako nag-iisa. Natuklasan kong maraming lalaki sa edad ko ang dumadaan sa katulad na sitwasyon. Ang ilan pa nga mas malala. At lahat kami ay gumawa ng katulad na desisyon. Putulin ang relasyon sa mga anak na mapagsamantala at buuin ulit ang buhay. Alberto, ang pinakamahalagang natutunan ko sa edad na to, sabi ni Mang Waldemar, ay hindi pinag-usapan ang respeto, kahit sa anak. Magbabayad siya ng 800 kada buwan para sa kwarto. Bibili ng sariling pagkain, walang access sa main house, at anumang manipulasyon ay automatikong expulsion. At nang kunin niya ang susi ng maid's room, sinabi ko, Rodolfo, ito ang huling pagkakataon mo sa akin. Kung sisirain mo, wala nang pangatlo. Itay, naiintindihan ko. Hindi ko sisirain. Sa unang beses sa loob ng mga taon, tiningnan ko ang anak ko at nakita ang tunay na kababaang loob sa mata niya. Ngayon, 1 taon at kalahati pagkatapos ng Martes na yon sa bangko, masasabi kong ganap nang nagbago ang buhay ko. Hindi lang dahil sa sitwasyon kay Rodolfo, kundi sa lahat ng natutunan ko tungkol sa sarili ko sa proseso. Si Rodolfo ay naninirahan sa maid's room na 6 na buwan na. Nakakuha siya ng trabaho bilang sales sa auto parts store. Kumikita ng 2 minimum wage. Regular na binabayaran ang 800 na upa at unti-unti nang binabayaran ang utang. Nagkaroon siya ng kasunduan sa agyotista sa tulong ng pulisya at na-parcel ng walang abusive interest. Ganap nang nagbago ang relasyon namin. Hindi na kami ama at anak sa dating modelo kung saan ako ang provider at siya ang dependent. 2 adult na lalaki na nagbabahagi ng espasyo. May mutual respect at malinaw na responsibilidad. Itay, sabi niya ilang linggo na ang nakalipas. Matagal akong natanto na hindi ka personal bangko. Tatay mo ako at nagkamali ako sa pagkakaintindi noon. At bakit mo nagkamali? Dahil mas madaling humingi ng pera kaysa humingi ng payo. Mas madaling samantalahin kaysa igalang. Akala ko dahil anak kita, may karapatan ako sa pera mo. Wala akong karapatan. May responsibilidad akong parangalan ang pagpapalaki mo. Ang mga usapan namin ngayon ay ganap na iba sa dati. Hindi na si Rodolfo pumupunta na may hidden agenda. Pumupunta siya dahil gusto niyang magkwentuhan. Mag-share kung paano ang araw niya. Magtanong kung kamusta ako. Si Patricia ay patuloy na bumibisita tuwing weekend kasama ang mga apo. Na-impress siya sa pagbabago ng kapatid. Itay, sa unang beses sa loob ng mga taon, nakikilala ko ulit ang Rodolfo noong bata pa kami. Baka yon ang tunay niyang sarili noon. At baka, tong humble na, ngayon din ang tunay. Marami tayong bersyon ng sarili natin, Patricia. Sa bawat isa na pumipili kung aling bersyon ang alagaan.
Ang workshop ay naging maliit na negosyo. Hindi para yumaman, kundi para manatiling aktibo ang isip at kamay. May regular na kliyente ako, nag-ayos ng iba't ibang gamit, at minsan nagtuturo pa ng basic electronics sa ilang kabataan sa barangay. Ang grupo ng Domin ay patuloy na nagkikita tuwing Sabado. Ngayon 8 na kami, kasama ang 2 babaeng sumali. May monthly outing, special na kain, at naging tunay na piniling pamilya. Si Sonia at ako ay nagkaroon ng solidong pagkakaibigan na baka nagiging higit pa. Walang bilis, walang pressure. 2 adult na natutong pahalagahan ang tunay na kasama at interesting na usapan. Alberto, sabi niya kahapon, ikaw ang pinakamatuwid na lalaking nakilala ko. Suwerte ng mga anak mo. Hindi lahat ng anak ko palaging naisip yon, sagot ko, pero ngayon, at yon ang mahalaga. Kapag tumitingin ako pabalik sa Martes na yon sa bangko, napagtanto kong yon ang pinakamabuting araw ng buhay ko. Hindi dahil masarap, nakakapangilabot yon, kundi dahil yon ang araw na nagdesisyon akong huwag nang maging biktima ng sitwasyon at maging protagonist ulit ng sariling buhay. Sa loob ng mga taon pagkatapos ng pagkamatay ni Clarita, hinayaan ko ang sarili kong madala ng agos, tinatanggap ang manipulasyon, nilalamon ang kawalan ng respeto, nagdududa sa sariling kakayahan. Akala ko dahil biyudo ako at tumatanda, dapat ako magpasalamat sa kahit anong atensyon, kahit kasabay noon ang pagsasamantala. Ilang lalaki kaya sa edad ko ang nasa parehong bitag ngayon. Ilang ama ang nagpopondo sa sariling pagpapahiya dahil nalilito ang pagmamahal bilang ama sa pagiging permissive. Ilang ang nagbibigay ng kontrol sa buhay nila sa mga anak na nakikita ang mana sa halip na responsibilidad pamilya. Ang pinakamahalagang leksyon na natutunan ko, ang dangal ay walang expiration date. Sa 67, may paehong karapatan ako sa respeto na mayroon ako sa 30. May karapatan akong magdesisyon sa sarili. Gastusin ang sariling pera kung ano ang gusto ko. Magtakda ng malinaw na hangganan sa tinatanggap at hindi tinatanggap ko. Ang pagiging ama ay hindi nangangahulugang pagsasamantala. Ang pagiging matanda ay hindi nangangahulugang kawalan ng kakayahan. Ang pagkakaroon ng ipon ay hindi obligasyon na sagutin ang luho ng adult na anak. At alam mo ba kung ano pa ang natutunan ko? Na hindi kailanman huli para magsimula ulit. Sa 67, nakagawa ako ng bagong kaibigan. Nagdevelop ng bagong libangan. Nagtayo ng bagong relasyon. Ang buhay ay hindi humihinto sa 60, 70, o 80. Humihinto lang kapag ikaw mismo ang magdesisyon na huminto. Si Rodolfo ay nagturo rin sa akin ng mahalagang leksyon. Kahit hindi sinasadya. Tinuruan niya akong minsan, ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng tigas. Kung sumuko ako sa bangko noon, kung binigyan ko siya ng 400,000, mas masahol ang kalagayan ko ngayon. Magtutuloy siyang mag-isip na ang problema ay naayos sa pera ng iba. Hindi siya matututo tungkol sa personal responsibility. Sa pagsasabi ng hindi, sa pagtatakda ng malinaw na hangganan, sa pagputol ng relasyon kung kinakailangan, pinilit ko siyang lumaki. Masakit para sa amin pareho, pero kinakailangan. Itay, sabi niya noong nakaang linggo, salamat sa hindi mo pagbibigay ng perang yon noon. Bakit? Dahil kung binigay mo, hindi ako natuto na makayanan mag-isa. Hindi ko matuklasan na kaya ko palang magtrabaho ng mabuti at bayaran ang sariling bills. Pinilit mo akong maging tunay na lalaki. Ngayon, kapag nakikita ko ang ibang ama na dumadaan sa katulad na sitwasyon, isang payo ang ibinibigay ko. Ang respeto ay hindi pinag-usapan kahit sa anak. Ang pagmamahal bilang ama ay hindi nangangahulugang pagtanggap ng kahit ano. At hindi kailanman, huli para mabawi ng isang lalaki ang dangal niya. Kung nakikita mo ang sarili mo sa kwentong ito, malaman mong hindi ka nag-iisa. May solusyon. Hindi ka obligado na tanggapin ang kawalan ng respeto dahil matanda ka na. Dahil ama ka, dahil may ipon ka. Ang buhay mo ay iyo, ang pera mo ay iyo, ang desisyon mo ay iyo, at sinumang, kasama na ang anak, na hindi igagalang yon ay hindi karapat-dapat sa pribilehiyo sa buhay mo. Ngayon, sa 68, mas masaya ako kaysa noong 50. Mas kaunti ang pera ko, pagkatapos ng gastos sa abogado, reno ng bahay, biyahe kasama ang mga kaibigan. Pero mas marami ang kapayapaan, tunay na kaibigan, masasayang aktibidad, at higit sa lahat, respeto sa sarili. At si Rodolfo ngayon ay anak na pinagmamalaki ko, hindi dahil sa maibibigay niya, kundi dahil sa lalaking pinili niyang maging pagkatapos matutong hindi pagsamantalahin. May mga katahimikan ng ama na mas mabigat pa sa sigaw. Pero mayroon ding bagong simula ng ama na mas mahalaga pa sa anumang mana. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, gusto kong malaman kung saan mo ito pinapanood. Isulat mo sa comments ang iyong lungsod, probinsya, o bansa.
Ipapaalam mo na nakarating sa iyo ang mensahe na ito. At kung kilala mo ang isang ama na tumatanggap ng mas mababa sa nararapat sa kanya, i-share ang kwentong ito. Dahil maraming lalaki ang kailangang maintindihan na ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili, kailangan yon. Nakapagtakda ka na ba ng hangganan sa mga anak mo? Dumaan ka na ba sa manipulasyon sa pamilya? Ikwento mo rito sa comments. At kung nagpa-reflect sa iyo ang kwentong ito tungkol sa sariling buhay, mag-like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang totoong kwento ng mga lalaking pumili ng dangal nila. Dahil dito, hindi kami nagkukwento ng mga biktima. Nagkukwento kami ng mga bagong simula. Isang yakap mula sa Maynila, Pilipinas. Gaano kadalas tayong mga lalaki ay nilalamon ang kawalan ng respeto sa ngalan ng kapayapaan? Ilang ama ang nagpopondo sa sariling pagpapahiya? Natutunan ko sa 67 na ang isang lalaki ay hindi kailangang tumanggap ng mumo mula sa taong binigyan niya ng buong handaan ng oportunidad. Na ang pagiging ama ay hindi nangangahulugang pagsasamantala, at na hindi kailanman, huli para tumayo ulit ang isang lalaki. At tandaan, higit pa sa pamilya ang itinayo mo. Itinayo mo ang isang lalaking karapat-dapat sa respeto.